Magandang araw! Ang aralin na ito ay naglalaman ng iba't ibang gawain upang mahasa ang iyong kaalaman sa paglutas ng suliranin gamit ang addition of whole number at ng pera. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang nakalulutas ng mga suliraning routine gamit ang addition of whole number at ng pera na may kabuuan or sum hanggang 10,000 at naisasagawa ang mga hakbang sa paglutas ng mga suliraning routine na gamit ang addition of whole number kabilang ang pera. Ngayon, tingnan natin kung naalala pa ang ating aralin kahapon. Ibigay ang iyong kasagutan. Kung ang tanong ay nagsisimula sa ilan, ano ang ating ipapalit rito upang masagutan ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay ang bilang ng. Tama. Ano-ano naman ang acronym na dapat mong tandaan upang masagutan ang mga hakbang sa paglutas ng isang suliranin? Tama. Ang acronym ay AGONSA. A for ask, G for given, O for operation, N for number sentence, S para sa solution, at A para sa answer. Sa puntong ito ay babasahin at unawain natin ang isang suliranin. Nakatanggap si inay ng pera mula sa Social Amelioration Program o SAP na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng COVID-19. Nagtungo siya sa palengke at pinamili niya ito ng isang sakong bigas na may halagang 2,150 pesos, isda na 300 pesos, sari-saring gulay sa halagang 200 pesos at mga groceries sa halagang 520 pesos. Sa kabuuan, magkano lahat ang halaga ng pinamili ni inay? Ang malutas ang suliranin, narito ang strategiya at hakbang na dapat mong sundin. Unang hakbang, basahin at unawain ang suliranin. Ano ang tinatanong sa suliranin? Bago natin ito sagutan, tandaan na kapag ang suliranin ay nagtatanong kung magkano, ito'y papalitan natin ng salitang ang halaga ng. Ang ating magiging kasagutan sa unang bilang ay ang halaga ng lahat ng pinamili ni inay. Tandaan na tuldok ang gagamitin at hindi tandang pananong. Pangalawang bilang, ano ang ibinigay na datos? Ang mga datos na ating nakikita ay ang mga sumusunod. 2,150 pesos, 300 pesos, 200 pesos at 520 pesos. Huwag kalimutan na dapat maglagay tayo ng paglalarawan tungkol sa mga nabanggit na bilang. Ano daw itong 2,150 pesos? Ito ay isang sakong bigas. Ano naman itong 300 pesos? Ito ang halaga ng isda. Ang 200 pesos naman ay ang sari-saring gulay. At ang 520 pesos ay ang halaga ng mga groceries. Ito ang ating magiging kasagutan sa tanong na ano ang ibinigay na datos. Para naman sa pangalawang hakbang ay gumawa na tayo ng plano. Narito ang tanong na napapaloob sa pagpaplano. Anong operasyon ang gagamitin? Para masagot ito ay kinakailangan nating hanapin ang clue word or words. Ito ay ang mga salitang kabuuan at lahat. Ito ay nagsasabi sa atin na ang operasyon na gagamitin ay pagsasama-sama o addition. Ngayon, kailangan na nating isulat ang wasto, ang tamang pamilang na pangungusap upang malutas na ang suliranin. Kopyahin ang lahat ng datos na ating natukoy
at gamitin ang simbolong plus. 2,150 pesos plus 300 pesos plus 200 pesos plus 520 pesos is equal to N. Ito ang ating magiging kasagutan sa number sentence. Para sa pangatlong hakbang ay isasagawa na natin ang plano. Atin na ngayong pagsama-samahin ang mga datos. Laging pakatandaan na ihanay ang mga bilang sa wastong place value. 2,150 pesos, 300 pesos, 200 pesos, 520 pesos. 0, 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. 5 plus 0, 5 plus 0, 5 pa rin, plus 2 equals 7. 1 plus 3, 4, plus 2, 6. 6, dagdagan natin ng 5, ito'y magiging 11. Ang 1 ay ihanay sa hundreds place at i-regroup ang 1 sa thousands place. 1 plus 2 equals 3. Ang sagot natin ay 3,170 pesos. At sa panghuling hakbang ay ang pagbabalik tanaw. Atin nang suriin at ibigay ang kasagutan sa suliranin. Kung natatandaan ninyo, ang tinanong sa suliranin ay ang halaga ng lahat ng pinamili ni inay. At ayon sa sagot na ipinakita sa solution, ang halaga ay 3,170 pesos. Ibig sabihin ay ito ang ating magiging kasagutan. Ang halaga ng lahat ng pinamili ni inay ay 3,170 pesos. O di kaya, 3,170 pesos ang halaga ng lahat na pinamili ni inay. Alinman sa dalawa ang iyong kasagutan, ito ay tama. Narito ang pagsasanay. Sagutan natin upang lalo niyo pang maunawaan kung paano ang paglutas sa isang suliraning routine kabilang ang pera. What is asked o ano ang tinatanong sa suliranin? Ang salitang magkano ay papalitan natin ng salitang ang halaga ng at kopyahin ang mga naiwan o natirang salita. Sagot ay tama. Ang halaga ng kabuuang pera ni Lina. Tuldok. Sunod ay ang given o ang mga binigay na datos. Base dito sa nakikita natin, ang datos ay tama ulit. 4,350 pesos at 5,200 pesos. Kailangan ba natin itong lagyan ng paglalarawan? Oo. Ang ating kasagutan ay 4,350 pesos sa paninda at 5,200 pesos para sa kanyang pamilya. Alam mo na ba ang operasyon na iyong gagamitin? Anong salita ang nagbibigay sa iyo ng ideya sa wastong operasyon na gagamitin? Tama! Ang salitang kabuuan. Ito'y nagsasabi na pagsasama o addition ang ating gagamitin. Ano ang magiging number sentence? Tumpak! 4,350 plus 5,200 equals N. Ngayon, ipakita at lutasin natin ang pamilang na pangungusap. Ano kaya ang magiging kasagutan? 4,350 plus 5,200 equals 0 plus 0, 0, 5 plus 0, 5, 3 plus 2, 5, 4 plus 5, 9. 9,550. Ang ating final answer o sagot sa tanong sa suliraning ito ay ang kabuuang pera ni Lina ay 9,550 pesos.
Ngayon ay handa ka na upang sagutin pa ang mga natitirang gawain sa iyong module. Naway iyong naunawaan at naisaisip ang mga hakbang sa paglutas ng suliraning routine na kabilang ang pera.